Buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 1. Ang ating tatalakay ngayon ay may recognized panalangin dahil ito ay prayer meeting. Na kung ating titignan ang mga alagad ng Panginoong Hesus, hindi sila lumapit kay Kristo para magpaturo kung paano mag-cast out ng demons. Hindi lumapit ang mga alagad o mga apostol kay Kristo para magpaturo kung paano mangaral. Hindi sila nagpaturo kung paano maging magaling na lingkod, kundi lumapit sila sa Panginoon upang magpaturo kung paano manalangin. So bilang mga alagad, dapat matuto tayong manalangin. Nakakalungkot, maraming Kristiyano sa buhay Kristyanismo hindi marunong manalangin. Tumagal na sa pananampalataya, hindi pa rin marunong manalangin. Anong problema? Wala silang problema. Hindi nananalangin. Maaaring nananalangin siya, pero sa isip lang. Pero hindi niya ibinubuka ang kanyang mga labi sa Diyos para mapakinggan niya kung tama ang kanyang pananalangin. Kaya ang layunin natin ngayong gabi ay turuan tayong manalangin. Dapat tayong lumago sa panalangin. Dapat tayong lumago sa panalangin. Philippians chapter 1 verse 4 ang ating text, pero babasahin natin ang verse 3 and 4. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Ito ay salita ng Diyos mula sa labi ni Apostol Pablo, na siya ay nagbibigay patotoo tungkol sa kanyang panalangin sa mga taga-Pilipos. Tayo manalangin. Panginoon, aming pong dalangin na sa gabing ito, hindi po namin, Panginoon, hangarin na kami gumaling sa panalangin, kundi hangarin namin, Panginoon, na matutong manalangin ng totoo at hindi po mechanical, sapagkat ito ang iyo pong kinalulugan, hindi po ang mga memoryado at kabisado naming pananalita, kundi ang panalangin pong nagmumula sa inyong sa aming mga puso. Kaya tulungan niyo kami sa gabing ito na nawa mapalago kami sa aming pong buhay pananalangin. At turuan niyo kami, gaya ng mga apostol na lumapit kay Kristo, hangad nilang matutong manalangin. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kadalasan, ang pinaka-dahilan talaga na hindi matutong manalangin ang karamihang Kristiyano, at dahil hindi talaga sila nananalangin sa kanilang sarili. Hindi na nanalangin sa personal devotion dahil walang personal devotion. Hindi na nanalangin sa family devotion dahil walang family devotion. At hindi rin nananalangin sa mga sandali at pagkakataon na kailangan nilang manalangin. Dahil siguro nahihiya. Pero ang layunin natin ngayong gabi ay manalangin. Ang panalangin, hindi ito pagbukalan ng bibig ng mga kabisadong sasabihin. Ang panalangin ay isang trabaho, pagsisikap ng trabaho. Ang sabi sa Ingles, fervent na prayer, laboring fervently. Ang sabi sa Colossus, kung mapapansin natin kung paano manalangin ng isang lingkod ng Diyos, Colossus chapter 4 verse 12. Ang sabi dito, binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo, na lingkod ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y magsitatag
na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Yung sinabi rito sa Tagalog, laging nagsisikap sa kanyang pananalangin. Sa English dyan is laboring fervently. Makalab talaga siyang nagtatrabaho sa panalangin. Ang ibig sabihin, ang panalangin hindi basta kabisado o memoryado mga salita, kundi pinag-iisipan kung ano ang sasabihin doon sa paksa na dapat ipanalangin. Now, kaya itong layunin natin ngayong gabi upang tulungan tayong lumago sa ating prayer life, sa ating pananalangin. Now, paano tayo lalago sa ating panalangin? Dito sa ating text, verse 4 ng Philippians 1, lalago tayo sa panalangin kung palagian tayong nananalangin na may kahilingan sa tamang direksyon na may kagalakan. Yan po ang sikreto. Paano tayo lalago? Laging nananalangin na may kahilingan sa tamang direksyon na may kagalakan. Ay, isa-isahin natin ang pagkakasabi dito ni Pablo. Una-una, lalago tayo sa panalangin. Ang dapat natin gawin, manalangin tayong lagi. Manalangin tayong lagi. Hindi lamang dito sa isipan. Madaling manalangin sa isipan eh. Ang ibig sabihin, pinapractice sa kanyang salita na nakikipag-converse o nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Ang sabi dito ni Pablo, na laging nananalangin may kagalakan. So, dito ipinapakita na ang salita ng Diyos nag-uutos sa ating mga Kristiyano tulad ni Pablo na lagi tayong nananalangin. Yung salitang lagi dyan, sa literal, na kahulugan nito ay sa lahat ng okasyon. Kaya kung ating babasahin, na sa lahat ng okasyon, nananalangin may kagalakan. Pag sinabing sa lahat ng okasyon, kahit anong kalagayan ng buhay mo o sirkumstansya mo, hindi ka dapat magbago sa iyong pananalangin. Natanda natin si Pablo rito ay nakakulong. Nasa gitna siya ng kulungan. At yung kulungan, hindi nakapagbago sa kanyang ugali na manalangin. Ang sabi niya, laging nananalangin. Kaya ang ating prayer life, hindi ito nababatay sa ating circumstansya. Prayer life is a life of prayer. Buhay manalangin na ito. Ano man ang kalagayan, saan man nangyayari, lagi si Pablo nananalangin. Siya ay hiwalay sa kanyang sirkumstansya. Hindi siya naapektuhan ng kanyang kalagayan. Pero mo, nasa kulungan na siya. Pero nananalangin pa rin siya. Kaya si Pablo malago sa panalangin. Hindi siya nananalangin kung request lang, o Pablo, ikaw manalangin, ikaw mag-lead. Hindi, ugali ni Pablo. At ito rin ang ugali na dapat inaasahan ng Panginoon sa mga Kristiyano. Nananalangin. So, paano ka lalago kung hindi ka nananalangin lagi? Kaya ang tinuturo dito, manalangin palagi. Yun ang una. Ikalawa, para lumago ka sa panalangin, manalangin kang may kahilingan. May kahilingan. Tignan nyo ang sabi sa verse 4 again, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Yung panalangin ni Pablo, mayroon siyang kahilingan para sa lahat ng mga taga-Pilipos. Kung papansinin natin ang mga kahilingan ni Pablo, dito, makikita natin sa verses 9 to 11. Anong kahilingang panalangin ni Pablo sa Diyos para sa mga taga-Pilipos? Tingnan sabi sa verse 9, idinadalangin ko
na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nakita niyo ba? Anong pagkakaiba nakita natin dyan? Ano ang kanyang kahilingan? Para ba sa kanyang sarili? Alam niyo kung para yung sarili natin ng ating hinihiling sa Diyos, wala tayong masabi. Kasi kabisado natin kung ano yung kailangan natin. Lord, wala akong pera. Lord, may problema ako. Panay ako. Si Pablo, hindi niya pinanalangin ng kanyang sarili. Ang pinapanalangin niya, kapakanan ng iba. Doon tayo lalago sa panalangin kung iba ang ating ipinapanalangin. Kapakanan ng iba ang ating pinapanalangin. Dahil marami tayong trabahong dapat banggitin sa Diyos na pananalita para doon sa kapakanan ng iba. Mapapansin natin dito, ang ipinalangin ni Pablo ay sumagana pa ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Marami kang mababanggit dyan. Na kapag nananalangin tayo, hindi yung kabisado na natin, kundi mag-labor, magtrabaho tayong mag-isip ng pananalita doon sa ating kahilingan. Nakakalungkot, kasi maraming nananalangin paulit-ulit. Mechanical. Alam niyo mechanical? Pag mamalayaw ka ng jeep, ano ginagawa mo? Siyempre, katapa ka sa clutch, primera. Tapak ulit, segunda. Tapak ulit, tercera. Tapak ulit, kwarta. Hindi ka pwedeng tumapak ka, kwarta. Tumapak ka, atras. Hindi pwede. Dapat tumapak ka, pagsimula, primera. Mechanical. Yun at yung din. E mapapansin nyo, mga kalalakihan, kababayan, yun at yung din ang panalangin. Kahit pagkain, papanalangin, yun kung ano yung kabisado niyan. Binibigkas yun din ang lumalabas. Hindi nagtatrabaho ang isip. Kaya hindi lumalago sa panalangin. Dapat lumalago tayo, matuto tayong manalangin sa kapakanan ng iba. Hindi lang pansarili, dahil kung pansarili, ubos lahat ng letra, kung pansarili lang. Ubos. At hindi lang yun. Ano pa ang kahilingan ni Pablo? Verse 10, maging tapat at walang kapintasan. Ang mga kapatid, ang dami natin may pagpipray dyan. Hindi yung palaging kabisado natin mechanical na pananalita. At ano pa ang kahilingan ni Pablo? Napakarami dyan. Verse 11, mapuspos nawa ng mga bunga ng katwiran. Yun ang prayer ni Pablo. Ang galing, malago si Pablo mag-pray para sa iba, hindi makasarili. Ugali na ni Pablo na ihiling ito sa Diyos para sa kapakanan ng iba. Kailan tayo nananalangin para sa kapakanan ng iba? Kailan yung pinapanalangin yung inyong mga anak? Kailan yung pinapanalangin yung inyong asawa? Hindi mapapanalangin dahil walang personal devotion, walang family devotion. Di ba? Hindi kailangan ito. Kaya lalago tayo sa panalangin, una, manalangin kang palagi. Ikalawa, manalangin kang may kahilingan para sa iba. Ikatlo, manalangin kang para sa iba. May kahilingan ka para sa iba, pero ngayon naman, yung iba palagi ang iyong ipanalangin. At sabi dyan, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Hindi sabi para sa aking pamilya, para sa aking sarili. Well, mayroon tayong panalangin para sa pamilya. Sa aking personal devotion, pero dapat lang talaga para sa iba naman. Natuwa nga ako IP. Natuwa ang IP nandito. Sabi niya, alam nyo, ito, alam ko lumalago ako sa prayer. Kasi dati, panay sarili ko, pinag-pray ko, may problema ko, may
nahirapan ako, may karamdaman ako, nawawala ako ng pera, maraming ganun. Pero nung marinig ko yung aral sa church, na ipag-pray yung iba, yung mga pastor, yung mga brethren sa ibang lugar, yun ang palagi. Kaya sabi ko mag-pray, dahil pag-pray ko kayo, pag-pray ko sila mama, pag-pray ko yung mga kapatid, pag-pray ko yung church, hindi na ako sakin sa sarili kong prayer. Kaya tingnan si Ivy, marami siya nababanggit na panalangin dahil lang nanalangin siya para sa iba. Kaya sabi ni Pablo dito, para sa inyong lahat. Yung salitang para, sa English yan is for, di ba? Para. Ang ibig sabihin dyan, alang-alang sa inyo. Para sa inyo. Alang-alang sa kapakanan ninyo. Kaya kung babasahin natin yung text, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko, alang-alang sa kapakanan ninyong lahat. Yun ang dapat ang lumabas. Yung salitang para. Ibig sabihin, laging namamagitan si Pablo sa Diyos at para sa mga taga-Pilipos. Naglalaman ito sa Old Testament. Sa Old Testament, ang mga high priest, mga saserdote, ay kailangan silang lumapit sa Diyos para ipanalangin ang kapakanan ng buong Israel. Ganun ang priest, ganun ang mga pari, na nanalangin, namamagitan para sa iba. Pero una, pinapanalangin niya kanyang sarili. At kapag tinanggap ng Diyos ang kanyang panalangin through sacrifice, hindi siya mamamatay. Kaya may tali siya sa bahay. Pagpasok doon sa holy place. Ngayon, papasok siya ulit sa Holy of Holies, sa pinaka-trono ng Diyos, sa kabalbanalan, para ipanalangin naman ang kapakanan ng buong Israel. May 2-3 milyong tao. At siya'y namamagitan sa pagitan ng Diyos at sa tao, at sa pagitan ng tao at sa Diyos. Siya yung gumigitna. At ito yung sinasabi ni Paul dito, ginagampanan niya yung pagiging saserdote sa Old Testament. At tayo din, ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9, tayo ay lahing mga mahalikang pari. Ang bawat Kristiyano ay dapat namamagitan para sa iba, hindi pang sarili. Tinawag tayo, pinili tayo ng Diyos para mamagitan para sa kapakanan ng iba. Hindi para sa ating mga sarili lamang. At kapag ginagawa natin yon, nagagampanan natin yung sinasabi sa Old Testament na tayo namamagitan. At hindi lang yun, nagagampanan din natin ang pagiging Christ-like. Di ba sa ating pag-aaral sa magdiwang, tayo ay dapat magtiis, yumapak tayo sa mga yapak ni Kristo. Nasabi rin sa 1 Peter. Now, ano ba ang yapak ni Kristo? Basahin natin ang Romans chapter 8:34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? O siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya rin nasa kanan ng Diyos, na siya rin namamagitan para sa atin. Yun ang gawain ni Kristo hanggang ngayon. At bilang Kristiyano, like Christ, dapat tayo'y humahakbang sa mga yapak ni Kristo, sa kanyang example, na dapat din tayong namamagitan para sa iba. Kaya kapag tayo namamagitan para sa iba, natutupad natin ang Old Testament priesthood, natutupad din natin ang pagiging Christ-like priest. Kaya kung sarili lang natin pinag-pray natin, ano silbi niya? Bagamat kailangan din natin minsan. Kaya si Pablo, mapapansin natin sa kanyang mga sulat, lagi siyang nananalangin para sa iba. Wala siyang panalangin sa kanyang sarili. Bagkos, siya'y humihiling na ipanalangin din niyo naman ako. Pero ang kanyang kailangan, hindi sa kanyang pangsariling kapakanan, kundi sa kanyang ministeryo, na sana makapaghayag siya ng katotohanan ng salita ng Diyos with boldness. Yun ang kanyang prayer, hindi sa kanyang personal interest. Kaya makita natin
sa Romans chapter 1, manalangin si Pablo. Romans 1:9. Ganito sabi, tinutupad niya yung Old Testament priesthood at tinutupad niya rin yung to be like Christ. Sabi sa verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ating espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Tingnan yung puso ni Pablo, kapakanan ng iba. Ephesians chapter 1 verse 16. Tingnan nyo Ephesians chapter 1 verse 16. Ang sabi rito, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Colossians chapter 1 verse 3. Lagi kaming nagpapasalamat kasama ang mga lingkod, si Timothy at saka si Silvanus. At lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Kristo sa aming panalangin para sa inyo. Yan ang sabi ni Pablo, verse 9. Kaya't mula ng araw ng aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Napakalagong panalangin ito, kapatid, dahil ginagawa niya. Ginagawa pa natin manalangin para sa iba. O maaaring sabihin din, kung sawa ng Panginoon sa kapray sa sarili ko. Dapat manalangin tayo para sa iba. So, para mag-utay sa panalangin, dapat manalangin kang palagi. Manalangin kang may kahilingan. Manalangin ka para sa iba. At panghuli, manalangin ka na may kagalakan. Manalangin may kagalakan. Tingnan nyo sa ating text. Na laging nananalangin may kagalakan. Now, context. Nasaan si Pablo? Dapat umiyak si Pablo rito. Pinapanalangin niya kanyang sarili. Lord, maawa naman kayo. Makalabas naman sana ako rito. Hindi. Ang pinapanalangin niya, yung mga taong nasa labas na malaya. Galang na galak siya nananalangin para sa kanila. Pag sinabi dyan na may kagalakan, alam niyo sa Greek word, kumbaga, kung mayroon kang sulat, di ba? Mayroon kang sulat sa lalagay mo ng, anong tawag mo, yung yellow? Ha? Highlighter. Highlighter. Bakit mo lalagay ng highlight yung word na yun? To emphasize. Sa Greek, hindi na kailangan ito dahil nauuna ito sa Greek eh. Joy in prayer. Kaya makita natin, pinakamabigat ito, pinakamatindi na in-emphasize yung kagalakan. Para kay Pablo, ang manalangin ay kagalakan. Nasa mo sa pinagbuhan. Pero sa sandaling lumalapit siya sa presensya ng Diyos, pumapasok siya sa kanyang kagalakan. Hindi kagalakan palabas, kundi inward joy. Nagagalak siya. Dahil alam niya na kanyang ihihiling sa Panginoon, marinig ng Diyos, at para din sa kapakanan ng mga kapatid. Kaya mayroong joy sa prayer support. So, ang prayer hindi mekanikal. Ang prayer, pinag-iisipan paano kung ipapanalangin yung kahilingan. Nais kong bigyan ng emphasis sa mga kalalakihan na nanalangin. Kapag nag-pray kayo ng isang church, hindi pa ulit-ulit yung kabisado ng mga salita. Isa pang kulang sa panalangin, hindi nagbabasa ng Bible. Pero ang prayer natin, nasa Bible ang salita. Kaya yung mga salita natin, pangkanto pa rin pag nabibitiwan natin sa prayers. Dahil nagpapakita lang, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi wala ka ng Bible eh. Kaya yun, Kristiyano, ng Bible. So dapat laging may kagalakan. Alam natin kung ano ang dapat natin sabihin. Kung lagnat, kailangan natin ipag-pray muna, purihin natin ang Diyos. Di ba naturo ko na yan sa mga diwang? Magsimula tayo sa papuri, magsimula tayo
Sa kanyang kadakilaan, pakabanalin ang kanyang pangalan. Pagkatapos, gamitin natin yung kanyang kapangyarihan ng magagandang Lord, alam namin, kayo may kontrol ng lahat ng kalikasan at maaari mo maiiwas ang kapatid namin ito sa anumang pong mga karamdaman nandyan sa Panginoon. Kayo rin na may likha ng aming katawan at lahat ng himay-himay ng aming laman. Alam niyo itong pagalingin, Panginoon, kung kaya niyo magpagaling ng isang patay, kaya niyo rin magpagaling ng karamdaman. Saan galing yung mga pagalitan yun? Sa Bible. Kaya kung di ka nagbabasa ng Bible, makukulat ka dahil mga salitang kanto yung marinig mo sa bibig mo. Dapat kang lumago sa panalangin. Hindi mechanical. Pag sabi mechanical, nagtitiwala tayo kung ano yung pumasok sa isip. Pag sinabing laboring fervently, pinag-iisipan natin kung paano mabibigyan ng kapurihan ng Diyos. Hindi natin inuupusan, mga born again, inuupusan ng Diyos. Panginoon, pagalingin mo yan! Panginoon, ganito, kailangan namin. Pero kung isang prayer ng isang Reformed Baptist, alam niya ang doctrine, Panginoon, sa inyong kapahintulutan, sa inyong kalooban, maaari mong pagalingin ito. Hinihiling namin ang kalooban ninyo, Panginoon, na kayo po magpagaling dyan, na walang sino mga tao dapat tumanggap ng kredito, kundi tanging kayo lamang. Dapat alam. Manahan kayo, hindi yung dumako. Mechanical yun eh. Hindi yung dasal, kundi manalangin. Dasal, galing yan sa relihiyon. Pero hindi ka nabutan ako doon sa pag narinig yung dasal, alam naman natin ang connotation dyan. Dasal sa patay, dasal sa pamalia. Pag panalangin, may kabanalan. Kaya kailangan, hindi mechanical ang prayer natin. Dahil kung mechanical, wala tayong kagalakan. Kung ano yung nasa isip natin, pero kung pinagtatrabawan, alam natin may kagalakan dahil mula sa kanyang salita, ang ating panalangin. Oh, Panginoon, kayo soberano, kayo may kontrol. Nawa, Panginoon, yung driver na sasakyan ng aming kapatid, i-kontrolin mo ang kanyang kaisipan, alisin mo po anumang hadlang, dalhin mo kapatid namin dito sa kanyang pupuntahan. Alam mo, pipipray mo, ang Diyos ang kausap mo, siya ang natataas. Hindi ka nag-uutos, kundi kinukuha ulit kanyang kalooban. Diba? At ang kagalakan ito ay hindi lang basta nakakaramdam ka, hindi lang basta kasabigan. Kaya ang panalangin kasi, hindi ito yung lugar ng pagdudulong-dulungan. Marami kasi matumatayo, paulit-ulit, oh Lord, oh my God, ulit-ulit mo na ganun magsalita, di ba? Parang dunong-dunungan, pero basahin mo yung kanyang panalangin, walang kwenta. Sarili ang tinataas. Nagpapakita siya ng magaling, pero hindi niya nakausap ang Diyos. Nagtitiwala sa kanyang memoryanong mga pangungusap at hindi mismo kinausap ng Diyos sa kanyang pagkaprovidensya. So, pagdating sa kagalakan ito yung kagalakan mayroong kapayapaang diwa. No? May espiritu ng kagalakan o kapayapaan sa mukha ng mabibigat ng problema. Si Paul dito, napakabigat ng problema niya. Kinasuhan siya. Nilalatigo siya. Ginagaluti siya sa loob ng kulungan. Ang kulungan walang bintana, maliban sa isa. Doon siya tumutumi, doon umiihi. Ang bigat ng kalagayan. And yet, may kagalakan siyang manalangin. Dahil yung kanyang panalangin malayang na-express sa Diyos. Ang Diyos ang kanyang kausap. Ang Diyos na malaya, ipinapanalangin niya ang mga kapatid na nasa malaya rin. Kaya may kagalakan siya palagi sa kanyang prayers. Yung salita dyan na may kagalakan, again, that word, sabi niya, nanalangin may kagalakan. Alam mo sa Greek yan eh, ang ibig sabihin dyan, sinasamahan. Yung may. Kaya ating basahin yan, na laging nananalangin sinasamahan ng kagalakan. Yan ang pagkakasabi sa Greek dyan. Sinasamahan ng kagalakan. Kagalakan ay sinasamahan ng panalangin. Nakatagpo na ba kayo ng kagalakan sa panalangin? Hindi ko sa inyo,
dumating sa ating buhay na wala tayong panalangin dahil wala tayong kagalakan. Kasi hindi natin kilala ng Diyos eh. Pero pagka tayo nanalangin na ini-express natin yung ating worship sa Kanya, Panginoon, ngayon alam ko na ang tainga ay nakikinig sa akin sapagkat kayo yung soberanong Diyos na sumasalahat. May kadalakan ka, pero pa, walang hindi mo kilala ng Diyos, parang nandiyan lang siya. Laking mata. Pero kung kilala mo siya, na-express mo yung worship and praise kung sino ang Diyos natin. Kaya natin may kadalakan. Dapat, yun ang ating ugali. So, kapilibilin na natin sa ating pag-aaral ngayon, kinakailangan magkaroon kayo ng umaasang ugali na ang Diyos ay mag-i-intervene, makikialam siya sa kalagayan ng mga tao iyong pinapadalangin. Yun ang kailangan natin eh. Kaya napakasarap kung tanungin natin yung mga kapatid, kumusta na? Kumusta na ang buhay mo ngayon? Ang problema mo? Okay na ako. Gulat na ako, bakit gumaan? So, alam natin, nag-intervene ng Panginoon sa kanya. Tulad ni Mao, gusto ko yung pag-pray Thanksgiving kay Dr. Ascanio. Doktora ko. Talagang mukha niya, ganyan. Alam ni Celia na naghahanap ng Amerikano. Desperate siya talaga. Talagang desperate siya sa mister niya. Pero kanina, ang ganda ng aura niya. Bakit? Nagdabalikan sila ng mister niya. Kaya sabi niya, thanks for the prayer, Pastor. In-acknowledge niya na may prayer tayo dito. Sabi ko, actually, pinag-pray ka namin sa church. Sabi naman, hindi ako chinismis. Hindi. Pinag-pray namin ang problem mo. Pero ngayon, mayroon kaming Thanksgiving para dyan. Now, inaasahan natin mag-intervene ng Panginoon. Unbeliever yun, pero humingi siya ng prayer, naniniwala siya sa Diyos natin. Tayo rin naniniwala rin sa Diyos ng Israel. The same nga. So, dapat mag-expect tayo. Meron tayong kagalakan pagka tayo umaasa sa ating prayers. Mas dami mga tao. Pero, ang sagwa, tignan yun, oy, kumusta ka na sis? Mabuti naman, alam mo, pinag-pray ka. Pero totoo, hindi ka nag-pray. Pero si Nora Honor, parang, bye-bye, I will pray for you. Pero hindi mo tayo nag-pray eh. Ang ibig sabihin ng goodbye, huwag ka na bumalik. Di ba, yung ibig sabihin ng I will pray for you, yan ay salita ng mga tao, walang tanong para tayo sa prayer. Sana huwag tayo gano'n. May kagalakan tayo dapat sa panalangin. Kaya nga, walang dapat ang pagkagam-agam at katamaran sa panalangin. Mga kapatid, magbasa tayo ng Bible. Huwag nyo iiwan yung Bible nyo. Alam mo, natutuwa ako sa akit ako ng yung vista na yun eh. Sunog na sunog yung Bible ni Brother Ferry doon. Itim na itim na. Ayaw ko na kung kailan pa kamukuberan nyo. Kasi kahit sa magpunta, talaga, nabibilang yung Bible doon eh. At hindi naman siya tinataas ko yung kapatid ko. Every time na pumubukas na ganyan tungkol sa Bible pag-usapan nyo, kahit nga medyo nawala siya sa Panginoon, pero hindi pa rin niya makalimutan talaga mag-share. Si Belen ngayon, dahil sa bagyo, doon sa Macno, yung barko daw, yung barko tumagigil daw, tagal! Nangyari sa amin ni DJ eh, na yung dagat parang naging dingding na dahil tumali. Talagang nakal. Naglalambirtin yung mga tao, nagsisigawan. Ito no, sabi nila, nagsisigawan, pero sabi niya, wala akong takot, natutuwa pa nga makita yung mga tao. Kaya pag lakpas daw nila sa alin, nag-share na siya sa driver sa akong doktor from Sambal, alin hanggang sa Tacloban. Nag-share siya. Kaya sabi niya, ano, pag-pray niyo, sana gamitin ng Diyos yung ating kaunting pag-share. Yun pag-pray din natin, no? Eh, nasulit din ba niyo sarili paano may madalangin? Sulit niyo. Malaman niyo kung ano pinagsasabihin. Bakit? Alam ko yun eh. Pag inaanto ako, dahil parang pakitang tao na parang ka lang maging sinungaling, nasabihin mo nagtitrayo araw-araw, sinasabi ko, Lord, lalo nagtitrayo. Pero ano, prayer ang ginagawa ko? Panginoon, antok na. Pagpulayan niyo po yung anak namin. At Panginoon yung kaldero, yung kutsara, malagana. Kung ano ito ang papangin mo kung wala ka sa isip, wala kang kagalakan ng Panginoon. Dapat sa prayer mo, nakanaas ang kanyang
character, ang kanyang attributes. Panginoon, bukas, alis po ang aking anak. Pero alam po, Panginoon, natitiwala ko sa inyo na kung luluobin ninyo sa inyong kapangyarihan, sa inyong pagkasoberano, na kayo may control ng lahat ng bagay, maging ang driver ng jeep na walang takot sa inyo, ay inyong magagawa yan at dadalhin yung anak ko sa kanyang pupuntahan. Di ba? Kinakausap natin ng Diyos sa prayer. Mayroon tayong joy. Pero kinakausap mo ng sarili mo, hindi ka sasagot sa prayer mo mismo. Kailangan ng Diyos ang kinakausap. So, paano? Inuugali naman natin na manalangin tayo na may kagalakan. Sana samahan natin ang kagalakan ng ating panalangin. Anong kagalakan? Matutunan yung ating napag-aralan ngayon. Lumago ka sa panalangin. Paano? Manalangin ka palagi. Manalangin kang may kahilingan. May manalangin kang para sa iba. At pangapat, manalangin kang may kagalakan. Okay? Paano manalangin? Para lumago? Dapat nanalangin lagi. Nagbabasa ng Bible lagi. That's correct. Panginoon, salamat po, Lord, sa mga salita ninyo na nawa. Nagising kami na babago po ang aming pong pamamaraan